Alam nyo, masama nagiging epekto niyan yung inihahalo natin o nila sa kanilang trabaho yung personal. Ayun. Wala kayong karapatang gawin yun Kasi sinisira ninyo ang una, ang batas ang sinisira mo ron Sapagkat lahat ng public official nananagot sa batas yan May accountability yan. At meron silang mga tuntunin na dapat gawin. Di ba? Hindi ka nakaraniwan Iba na ang batas pag ikaw ay nasa government office. Kaya nga may tinatawag tayong Republic Act 6713 o Code of Conduct for ethical standards for public officials and employees. Yan ho yun. Susunod ka doon. Oo. Hindi mo pwedeng ihalo yung personal mo. Kahit galit ka, babaliwalain mo ang galit mo, kasi ang paramount o mas mataas yung iyong pananagutan sa publiko. Kasama pa sa rin, pamahalaan. magdideklara ka ng salin. Diba? Statement of asset and liability. Obligado yun pagka sa gobyerno ka. Ano pa mga halimbawa noon? Katulad ng pulis. Pulis. Yung mga pulis, di ba, nanguhuli ng drugs yan. O kaya ng ibang krimen, di ba? Kapag ka sila, halimbawa, hinuli nila yung sa droga, tinaniman nila ng droga yan. Ang tawag doon, di ba, planting of evidence. May batas yan na kapag ikaw ay nagplanting ng ebidensya, nagtanim ka ng ebidensya, mas doble ang magiging parusa ng batas laban sa sino mang law enforcement, membro ng law enforcement, nagagawa niyan. Hindi ba alam yun? Hindi nyo ba alam yun? Yan yung mga naiiba na kapag ikaw ay nasa gobyerno. Alam nyo, magandang i-practice yan maging ng pangkaraniwang tao. Halimbawa, gusto mo si Presidente Duterte, ayaw mo sa iba. Di ba? Pero hanggang doon lang yun dapat. Hindi po pwede na dahil merong ibang tao na hindi siya gusto, igagawa mo ng away yung taong yun. Gagawa ka ng away para sa taong yun na hindi naniniwala sa kanya. Kagaguhan yun. Hindi tama yun. Yun ay gawain ng mga mangmang ng mga walang sibilisasyon na tao. Kaya nga tayo may batas Di ba? Para tayo maging sibilisadong tao. Pagka ang gusto mo lang, yung pabor lang, kahit mali na ang ginagawa, sa iyo tama pa rin, at yung pupuna sa mali, ay iinsultuhin ninyo. Gago kayo. Sa dilang gago. Di ba? Nasabi ko lang, galit na galit yung iba. Hindi nyo ba alam na merong mga pamilya, halimbawa, etong magulang, yung lalaki, pro Duterte. Meron dyan, yung babae, ayaw kay Presidente Duterte, gusto nun yung kalaban. Ibig nyo sabihin, dapat magpatayan yung dalawang yun dahil magkaiba sila ng paniwala, kundi kayo gagot kalahati. Di ba? Oo. Gusto nyo pati pamilya wasakin? Dahil sa ang gusto ninyo maging kultura dito, yung wala ng oposisyon. At ginagawa ninyong minamasama ninyo kapag ka merong hindi ka panalig ng kasalukuyang administrasyon. Kagaguhan yan. Bakit? Nasisira yung pagmamahal sa bayan. Yun ang dapat ninyong
isipin, sino pa man ang nakaupo sa gobyerno, kailangan ginagawa niya kung ano yung mas makabubuti sa interes ng kanyang mamamayan at ng kanyang bansa. Oo. Halimbawa, nag-e-expose. Oh. Ba, yun, dapat yun. Kung totoo sinasabi, ha? Oh. Makatutulong yun. Pag-aralan niyo muna, huwag niyong daldal kaagad. Oo. Unang-una, wala kayong nalalaman sa nakaraan. Yun. Halimbawa, kayo mukha yung expose na binabanggit mo ngayon sa immigration. Ito pala si Chong, kanina nagtanong-tanong na ako sino ba yan? Yan pala, kasali rin sa katarantaduhan yan ba't nagkaganyan, nag-whistleblower? Kasi, yan pala si Chong, nung una, nagalit siya dyan sa sindikato. Ang ikinagalit niya, yun daw partihan. Kasi ito, walang yayan yung Den Binsol na binanggit dyan. Binanggit na rin natin nung araw yan nung nakaraang taon doon sa human smuggling. At sa katotohanan lang, etong kaso ng Incheck, hindi pa ito yung tip of the iceberg pa lang ito pagdating sa corruption. Napakarami pang corruption. Yung lifestyle check na sinasabi, isasalang sa lifestyle check, kung totoo yung lifestyle check, kung tototohanin yun, swak lahat yan. Sabihin ko sa inyo, yung Den Binsol na binanggit dyan, 5 bahay nun. May kabit yun. May kabit yun dyan sa immigration. Supervisor. Mga kaibigan, ay yaman na rin nun. Kabit lang yun, mga kaibigan. Ang pangalan nun nabanggit ko na rin dati yun Sus Mariosep. Ang hirap sa inyo Kaya kami, paulit-ulit Kailangan ulitin Ito, si Dame Binsol, 5 bahay niyan, ang kabit niyan, pangalan yung Malu dyan, supervisor sa airport. 2 bahay nun. Ang pinag-awayan niyan, kaya sumabog yung visa upon arrival racket na yan, yung partihan sa pera. Nagsimula nga yan, di ba kinukwento ko sa inyo, etong Marinas na ipatatawag, bata ni Aguirre ito Kaya nga nila ginawa yung BUA Alam mo kung bakit? Kasi yung tatay nitong Marinas na ito, magre-retiro na walang pera. Sugarol yun, alam ko Walda sa pera yun Si Maynard. Para maipwesto. Siyempre, ikaw si Aguirre, ikaw yung mauupo. Maraming pera dito. Opo, boss. Ito ang gawin ninyo. Para ika nga Yun. Pero tayo, ganun ba? Gagawa mo ang pera? Opo, pwesto kita. Yan ang nangyari dyan. Mga kaibigan, nagsimula ngayon. Etong sila Den Binsol, yan ang umahawak ng pera. Ng koleksyon. Diyan sa immigration, diyan sa airport. Ang partihan nila dati, lingguhan. Lingguhan pagdating na 1 linggo, kung Biyernes yan, nakakamada na yan, biyak-biyak na yan. Ito yung kay ganon, ito yung para sa 1 linggo. Kung ilan man yung pumasok, yun ang equivalent ng pera. Di ba? Ngayon, nagsimula, 1 linggo. Sumunod ba? Nadidelay na, nagiging 2 linggo na. Bago makarating sa mga tao. Sumunod ba? 3 linggo na. Hindi pa na ibibigay, tsaka pa lang ibibigay. Sumunod, 1 buwan na, hindi pa na ibibigay. Umabot na doon sa puntong 2 buwan na, hindi na ibibigay. Ang katwiran hindi pa nakukwenta Yan na katwiran. Yung pala, siyempre, nakakahawa ka lagi ng malaking pera. Ang hangad nito, mga hayop kasi
Walang niya eh. Ang hangad nito, paano niyang Maangkin lahat. magkakaroon siya ng ganong kanya lahat? Oo. Nag-iisip siya ng pamamaraan. Yung pagkagahanap. Paano ko itong lalamangan itong mga to para mas malaki makuha ko? Ha? Yun ang nangyari. Eh itong si Chong, itong sinasabing whistleblower, umuungol na to nung panahon nila. Gusto ko, makita ko, maging transparent tayo dyan sa kwan Ilan ba talaga yung tao, gano'n. Gusto niya makita lahat. Nakukulitan sa kanya yung mga kwan, mga kasama niya. Pagka hindi, ikakanta ko yan, ganyan. Nagbabanta na pala to noon pa, mga kaibigan. Ganun pa man, swapang din pala yan Yan Chong na yan, rumarakit din yan. Ha? Nagpapasahero din yan. Yan ang tawag nila dyan Ipapasahero. Yan human trafficking nila. Ngayon, kasama dyan, hindi lang yung ang binibiyak dyan, pinaparting pera dyan, hindi lang yung arrival ng Chinese. Pati yung mga papaalis na OFW yung peke. Ayun. Yung mga undocumented. Marami yun. Kung saan nagpupunta, di ba? Lahat ng flight meron yan. Pagkatapos, yung mga kriminal pa. Di ba? Yung mga, halimbawa, ganito, yung, yung in-upload ka sa aeroplano, blacklisted ka Ayusin mo ngayon yun. After 2 weeks, makakapasok na ulit yun. Ha? O yung, yung di-deny ka ng entry. Ha? Airport to airport ka, blacklisted ka. O ngayon, after 2 weeks, pwede ka nang bumalik. Pamamagitan ng Ayun. Di ba para ka lang matanggal sa blacklist, kinakailangan magkaroon ng tinatawag na lifting order. Ha? Ililift yung order. Parang yung ban, travel ban, ililift, tatanggalin. Pero para matanggal mo yun, may proseso yun. Dadaan ka sa Board of Inquiry ng Bureau of Immigration. I-deliberate nila yan. Pero matagal na proseso yun. Kaya ang ginagawa, sinasadya yun. Yung blacklist order. Mas malaki kita nun Ayun. Pipilit na maglagay yun. Pag pumasok dito yun, kahit may tataka ng passport nun, hindi naka-encode sa computer. Hindi nila ini-scan doon. Kasi pag in-scan mo rin, papasok na sa computer yun. Ayun. Para hindi malamang nandito yun, mga kaibigan, hindi nila i-encode, hindi nila i-scan sa computer. I-escortan yun, palabas. Paalis, ganun din. Mas malaki yun. Yung mga kriminal, hindi pa ho kasali dito. Ewan ko kung may balak na imbestigahan yan. Yung Marinas, yun ang pinakautak niyan. Yan. Bata niya lahat ito, itong mga binabanggit na ito. Bata niya lahat yan. Ang pagkakaalam ko dirty dozen ang tawag dyan Kalat yan sa buong Pilipinas na port. Kung saan naka-assign niya, mga bata niya yan. Meron sa Cebu, meron sa Clark. Lahat yan, sa Palawan. Ang dami sa totoo lang, ano sinasabi ngayon? Si Morente raw, mahal ni Presidente. Mahal mo yan, pero wala kang karapatang mahalin mo yan kesa sa pagmamahal na dapat mong iukol at pagpapahalaga sa bansa at sa mamamayan. Yung katulad nung kay Bato, hindi mo sila pwedeng piliin. Kung kayo magmamahalan, magmahalan kayong mag-isa nyo. Huwag nyo kaming idamay sa pagmamahalan ninyo. Di ba? Kami, mahal namin ang bansa namin Hindi ba? Masama dating nung desisyon yun. Pati dito kay Morente. Ay, kay Morente. Di ba dapat sibakin mo na yan? Ba't ang dami nating Cheche Boreche, may mahal ko yan. Yun na nga problema Wala kaming pakialam. Lagi natin. Ang pinakakialaman namin,
yung accountability ninyo, yung pananagutan ninyo sa taong bayan. Oh, hindi ba? Ang pinakikialaman namin ay yung inyong tungkulin sa taong bayan at sa bansa natin. Oo. Yung sinasabi natin, hindi mo pwedeng isama yan, personal mo yan eh. Kung ano man yung pagmamahalan ninyo, personal mo yan. Eh kung pahihirali mo yung pagmamahal, mahal ko tong misis ko eh. Ito gusto kong maging chief of staff ko, ito maging executive secretary, yung anak ko naman, gagawin kong cabinet member, pwede ba yun? Pagmamahal yun eh. Hindi mo pwedeng gawin. Bakit? May batas yun eh. Nepotism yun, hindi pwede yun. Bawal sa batas yun. Dito lahat na lang, nawawala na yung batas eh. Yung conflict of interest, wala na. Mga hindi na ginagalang. Hindi na pinapahalagaan ng batas. Akalain mo, ginagamit na dahilan yung kay Bato Yun. sa BFA. Yung kay Morente, yan daw kasi Ito naman, chief of police niya raw dati. anong pakialam natin ngayon doon? Mabait daw yan. Oh. Kahit pa siya, santo, Oo. kahit sabihin mo siya si Virgin Mary, Oo. hindi naman tayo magsisimba rito eh. Oo. Ang pinag-uusapan natin dito, hindi pagpasok sa simbahan. Ang pinag-uusapan natin dito, gobyerno yan eh. A public office Sa public trust. is a public trust. Narinig na natin kay Paeldon yun eh. Oh. Lumasabit sa costume. Ano, sa totoo lang, Matinuan niya yan eh. lahat ng sasabihin ninyo ngayon, Oo. katatawanan na Wala lang. na eh. Hindi na kayo kuhan eh. Binibigyan ng importansyang dapat sana eh, iukol ng tao sa inyo. Wala na. Kung meron man, mga idiot na lang yan. Oh, tsaka nasa na rin yung prinsipyo ng command responsibility. Yan. O, di ba? Ang laking anomalya yan. Tama. Yung nakaulo, hindi magagalawin. Tsaka inconsistent lahat ang resulta sa mga sinasabi ninyo na just a whip, even just a whip, simoy lang eh. O yun. Ha? Asta pa lang. Oh. Oh, Ito, simoy pa ba to? Hindi na eh. Ang totoo niya, si Morente na nagsasabi, dati na nga yun. Oh, maamin pa eh. Umamin na siya, pinaalam niya pang inkompetensya. Di ba? Oo. Sipin mo, alam mo na palang dati na pala eh. Ba't wala kang ginawa? Hindi ba? Anong klaseng mga katwiran yan? Ha? Alam nyo, yung mga katwirang yan, anti-graph lahat yan eh. Kung tutuusin ninyo eh. Pero wala na eh, anti-graph eh. Oh, Bakit? wala na rin yun. Hindi na gumagana ang sistema natin. Yung separation ng tatlong branches of the government, di ba? Hindi na gumagana eh. Kumbaga, nag-o-orgy yung legislative, executive, Judiciary. at judiciary. Naggagahasaan eh, mga kaibigan eh. Naggagamitan. May gumagana pa ba? Wala na. Di ba dapat sinecheck yan ng... Di ba may tayong check and balance kaya meron tayong tatlo niyan eh. Na co-equal branch, di ba? Sa gobyerno. Para may check and balance. Katulad nung sinasabi natin, yang sa immigration, matagal na natin pinag-uusapan dito yan. Pero mabuti na lamang, ngayon dapat nating ma-realize, may opposition. Kasi, kung administration, kahit magnakaw kayo dyan, 24 oras, 7-Eleven, mga kaibigan, 24/7, hindi sila kikibo. Ganun na lang. Magkakutsara. Kung walang oposisyon.
mga kaibigan, hindi pa magiging, ika nga, magmumukha pang, ano yung fake news tayo. Di ba? Samantalang, una pa natin tinatalakay, ito, yung investigasyon ni Risa Ontiveros, hindi natin nalalaman kung ano pakay niya dyan. Oo. Kung ang talagang pakay niya, mabuwag yan. Kasi isa lang na, alam nyo, hindi na dapat sinasabi ito dahil matalino nga di ba? Presidente ka, abogado ka Dapat alam mo yan. Isa lang naman ang nagkaroon ng problema. Ano ba naging cause lahat ng katarantaduhan na yan? Morente? Hindi yung yung visa upon arrival Ano ba yung visa upon arrival? Batas ba yan? Ay, hindi ho. Ayun. Ano yan? Department order. Diyan ka magmura. Oo. PI ninyo. Hindi pala batas yun. Bawiin mo na yan, Minardo Guevara. Di ba? Pinababawi ko na yan. Bawiin mo. O di wala na. Di ba? Pagkatapos, imbestigahan sila lahat. Kasuhan. Imbestiga, hindi natin alam kung ano yan. Gaya na sinasabi natin, si Chong, dati rin kasangkot dyan. Oo. Ang gusto niya lang, kinukulit niya yung mga kasama niya. Siguro, pinagdududahan niya, binubukulan sila. Yun. Ito nga nangyari dyan, kaya nawala yan, Den Binsol na yan Di ba? Ganun ang ginagawa niya, pinatatagal niya na ng pinatatagal. Halimbawa, January, magbibigay siya ng January. Yung pala, atrasado na siya ng 2 buwan. Yung palang ibibigay niya si January, nung November pa yun. Ayun. Dapat niya binigay kung monthly. Kaya dyan, sumingaw yan doon. Di ba? Yun yung unang sinasabi natin noon Noong 1 taon. Yan yung binabanata natin noon. Mga kaibigan. Kaya palitan niya. Pumalit sa kanya ito si Pisngi. Si Dennis Robles. Ang pinagtataka ko, ina-announce ng immigration na nirelieve sila. Ito, may order pa nga si Presidente, i-relieve. Salita lang yun Nasaan yung order? Dyaryo lang Kahit na sinabing relieve, kailangan magkaroon nyo ng order sa immigration na pirmado ng commissioner. Relieve kayong lahat. Pag sinabi mong relieve, hindi mo ipupwesto, nire-relieve lang doon sa pwesto ngayon. Pagkatapos, bibigyan mo ng another assignment. Hindi relieve ang tawag doon. Oo. Ano tawag mo ron? Ano lang, nilipat po ng pesto. Ang masama pa, mas mataas na pwesto pa. No. Ito patawag nyo yung Den Binsol dyan. Yan ay pa-lifestyle check nyo lahat yan. Lahat yan. Suwak lahat yan. Titiyakin ko sa inyo. Yung Den Binsol, 5 bahay po. Yung kabit niya, supervisor, 2 bahay. Ang nangyari dyan kay Chong, kumbaga sa state witness, mas totoo sinasabi niya kasi kasama siya Kasama siya. Yan. Kaya reliable yung sinasabi niyan. Yan ang hirap sa paggawa ng krimen na marami kayo. Oo. Yan ang nagiging Yan, state witness. kaya yan ang katunayang sindikato sila Oo. Kasi sa krimen mahirap gawin yung magkakasama kayo, mambubukol ka. Oo. Pag nambukol ka, may isa lang umiyak dyan, Oo, yari. sumigaw dyan, yari na kayo. Paniniwalaan yun dahil kasama niyo yun. Tsaka sisingaw lahat ang baho ninyo. Alam ang detalye. Hindi ho ba? Ganun pa man, interesado tayo, dapat mabulgar ito sa taong bayan Pero, kaya namin sinasabi sa inyo to, para karagdagan dun sa inais namin ipaalam, na alam din namin yan. Yan. Nagtatanong kami. Meron kaming mga source. Hindi katulad ng mga nakikisabat. Wala namang ganun. Pero wala man silang pinaguhugutan ng impormasyon, mga kaibigan, pero makapagsalita,
Eh, daig pa yung yung gumraduate na may doctorate degree. Di ba? Mga kaibigan, dami niyang nalaman eh. Kala mo, doktorado eh. Pala, hinduropot. So, suma total, Peter, isa lang ang dapat gawin eh. Ang dapat inalam agad ni Presidente Duterte, kumbaga, ito'y kanal eh, na pinanggagalingan ng lamok. Ibig sabihin, para mapuksa mo talaga ang pagdami ng lamok, hindi yung nag-i-spray ka lang. Yun. Hindi yung pumapatay ka lang pa isa-isa ng lamok. O kaya magpapauso ka lang. Ha? Lalayo lang yan eh. Ang dapat niyong gawin, linisin nyo yung kanal. Yun. Yung mismong kanal. Kasi doon ang gagaling yung lamok. Oo. Yan ang sabi ni Cauding Bartolome. Oo. Alam mo, award-winning yung sinulat na yan ni Cauding, Palangka. Mga kaibigan. Nawawalan tuloy ng kredibilidad yung aksi niya eh. Oo. Yun may ligtas mo Saka si yung- Morente. Tapos ngayon sasabihin, not yet off the hook. Sabi na naman ng ibang tagapagsalita niya. Pagkatapos niya sabihin yun, Ah. tsaka nila marirealize na mali, Mali magbabago. kasi. Oo. Tapos pag nabago, ko kung anong klaseng strategy yan eh. Yung parang kay Hitler. Mm. Ha? Sa, bueno, mga kaibigan. Ang pinakasimple, ang immediate talaga dyan, ay i-recall na Mm. yung department order na nag-create nitong visa upon arrival. Yan muna. Ha? Kung gusto niyo, kung di ba tanga itong mga ito, di patay ka agad yung issue. Oo. Kasi makikita ng tao na talagang sincere kayo na sugpuin ng corruption. Katunayan ito. Sa bilangguan ng immigration, dito meron silang ano tawag mo yan? Bikutan na Immigration Detention Cell. Detention cell. Mm. Di ba ni-raid pa nga ng mga pulis yan ilang beses? Ni-raid ng pulis Ano nakita? Suga lang o ano-ano. Alak. May droga pa yata eh. Mga kaibigan eh. Panahon yan ni Morente. Mm. Gaano karami yung katarantaduhan sa panahon ni Morente dito sa Taguig? Ano yung nangyari dyan sa visa extension? Nagtayo sila ng opisina dyan, oh. Ha? Sa kwan? Di ba, pumutok yung kay Argusino, siya na rin ang commissioner nun eh. Yun. Jeepin mo yun. Yan ang unang-unang ano niya eh. Sabit niya eh. Di ba? Oh, ang dami, di ba? Natakasan, ilang beses sila natakasan. Mm. Ang sindikato sa Bureau of Immigration, sa jail, meron pa dyan. Yung mga inchik na nakakulong dyan, di ba, lalo sa Pogo, Mm. yung mga Pogo, nagbibigay ng panggastos dyan. 10,000 bawat isang tao. Alam niyo kung sino kustodya ng pera? Sila. Kasi maliligo, may bayad. Gamit ng aircon, 500. May bayad yon. Cellphone, may bayad yon. Lahat may bayad. Lahat ng gagawin mo ron, may bayad. Pag naubos na wala ka na. Wala na. Hindi mo ma-exercise yung mga, ma-enjoy yung mga ano na yon. Sip mo, magbabayad ka, maliligo ka. Ha? Sa kanila, lahat yun, tinutumbasan nila ng halaga. Sindikato yan dyan. Ang laking sindikato niyan. Yung mga patakas dyan. Pero pa yung, hingi ka ng permit na ikaw makapunta sa ganon. Makapagpagamot sa ospital. Malalaki yun. Yun, malakihan yun. Malakihan yun. Para din doon sa airport. Mm. Gagawing hotel yung ospital. For the meantime, yan ang gawin ninyo. Pagkatapos, subukan ninyo. Paano mo ngayong hahanapin yung mga nakapasok ditong kriminal? Mm. Yung mga prostitute. Diba? Asan yung mga nagluluto ng shabu? Mm. Nakapasok yan dahil dyan sa visa upon arrival na yan eh.
Di ba? Kaya maraming shabu pa rin dito eh. Mga kaibigan eh. Dahil dyan sa visa pa na arrival niya. Saan mo ngayon hanapin yan? O yung yung Cuevas, hanapin ninyo. Alam niyo ba kung ano trabaho nun? Lahat ng baluktot na pogo. Alam mo yung baluktot na pogo? Hindi talaga siya license bilang pogo. Ito yung pinagkakakitaan ni Andrea at saka ni Kim Wong. Yung, alibawa, ikaw yung pogo, no? Pogo. O ako yung pogo. Lisensyado ako, prangkisa. Kaya tapos, ang gagawin nitong Pagcor, tsaka ni Kim Wong, mag-i-issue sila ng accreditation Ayun. bilang service provider sa'yo. Ikaw. Service provider. Oo. Parang call center yun eh. No. Ang nun, ibig sabihin nun. Pero sa totoo lang, ang operation nun, pogo rin. Ayun. Kaya dyan sila kumikita ng malaki. Imbes na magbayad sa BIR, sino binabayaran? Ayun. Ha? Mga kaibigan. Yan raiding nyo lahat yan. Kung di totoo. Mariraid ba yan? Hindi. Yan din yung mga kausap nitong sila Dennis Robles, sila Den Binsol. Contact nila yan eh. Yung Cuevas na yan eh. May niloko may kinabit pang ang mayor yan eh. Asawa niyan, mayor din eh. Ha? Nakunan niya ng ilang milyon, kinabit niya yung mayor. Mga kaibigan. Yung mayor naman, yung pera, kinuha sa kanyang sa bulsa ng bayan niya. Ha? Para ipautang dito kay Cuevas. Ha? Patas, tinakbuhan na ni Cuevas yung utang. Ano nangyari? Pinalitan nito ngayon, ni-replenish niya. Yung perang kinupit niya ron para sa swerte ng tarantadong ito. Oo. Venas. Sipin mong kinakabayo mo na si Mayor eh. May turbo na, may ano pa. Oo. May pera pa. Hinihitit ka pa nung. Hinihitit pa ni Mayor yun eh. Yan naman, hinihigop. Mga kaibigan, tayo po ay magbabasa-basa ng mga reaksyon. Kasi Noel, Pagbati. nabati natin ha. Oo. Nakikinig si Noel Binuya. Si Canuel, batiin natin ha. Si birthday boy. Kailan may birthday? Lipas na eh, di ba? Lipas na eh. Pero meron tayong celebration eh. Oo. Imbitahin mo ha. Imbitahin natin. Malapit na yung celebration natin. Alam niya na yun eh, sinabi ko na eh. 13th anniversary. Oo. Yung detalye ng Lapid sabihin Fire. natin. Abangan nyo lang yung detalye. Hindi natin ma-announce masyado kasi hindi naman natin lahat ma-accommodate, di ba? Ito, hindi ito. Umpisa pa lang ito. Ito literal to ha. Baka lang hindi ito fraudulent practices. Kami magsalita rito, malinaw. Ito literal. Si Rudy Santos, binabati natin. Bandang horoscope, andyan sa California. Si John Panopio ng Australia. Siyempre, yung mga katropang Lapid Fire, si Ella Samson Albiar. Salamat dito ha. Tsaka Salamat kay sa'yo, Ella. Jorge Beichong ha. Salamat ha. Si Arlene Tañedo Varias at Simon Varias ng Amsterdam. Binabati natin. Si Buenos Dias Joel Diaz at ang kanyang pamilya dyan po sa Italy. Ha? Siyempre sila ka Ani Flormata Saludes, ka Enyang Mina, si Susana de los Santos, si Carol Torres Brejino, si
Carmela Torres Balcos, si Rosita DC, si Jun Di Valencia, ang magaling na singer at actor, ha? Oh, sino pa? Mamaya, maalala natin ulit. Michael Angelo Goodboy Chu. Ba, may good boy pa ngayon, ha? Si Diomedes Monseran Walda, si si Concepcion Ison Chulbo, siyempre si Leds Chulbo nanonood daw sa TV Plus, ha? Si Kagawad Eliana Eliasar Kalunsag at saka si dating barangay chairman Boy Kalunsag, dyan po sa Santa Mesa, Manila. Mga taga Sampaloc, di mo ba binabati? Oh, binabati ko kayo. Ng Banal na halik. Ba, okay yun. oh. Si Joan Oishi, yan, ha? Si Joe De Lemos, si Richard Romakin, ha? Si Edwin Angara, Reynaldo Dizon, si Ella Gonzalez, si Robert Aquino, si Aida Trillana ng Paris, France, si Colin Gavin, si Leonilo Baculanlan, si Jen Alchanaig, ayan po, Mimi Basalio ng Garden Grove, California, si Lita Rabia ng New Jersey, Hubito Lial, si Irene Sian Austin, kilala natin, katropa natin to si Cheryl Belen ng Antioch, California, Ken Romero, si Marvin Victoria, si Alex Espinosa Macalinaw ng Jeddah, si Richard Galliano ng San Pedro, Laguna. Nabati ko nga pala yung kausap natin kanina, tumawag sa akin si Ginoong Boy Barcenas. Kumusta po kayo? At salamat sa inyong pagtawag sa akin. Kumusta rin sa inyong kapatid na binanggit nyo kanina na nakikinig din sa atin sa Amerika. Si Noli Jacinto, si Rose nabanggit na natin Samahan May Bahay sa Amerika. Si Catherine Uy, yan. Si Ronald Custodio ba? Si Ronald Custodio. Yung kapitbahay natin nung araw sa Tondo. Si Larry Atanasio, si Orlando Serrano, si Senyor Tonet Pabie ng The Downbeats, yan po yung banda na nag-front act sa Beatles noong dekada 60 nung sila po'y mag-concert dito, sila yung kasama, front act. Sipin mo, kung makakapunta rito si Paul McCartney, Peter, manonood ka ba? Ngayon? Halimbawa, pumunta si Paul McCartney sa siyempre, Pilipinas, panonoorin mo, di ba? Paul McCartney. Tsaka ang galing pa rin. Hindi tira pa rin. Kasama si George. Ringo. Hindi ka mukha niya no? Nino? Napapulod. Magkahawig lang. Hindi, dapat igawa ng kasaysayan ng Beatles kung matutuloy ang yung clamor na maimbitang mag-concert si Paul McCartney sa Pilipinas. Matagal na yun Pagka yun naging successful yun, iba yun. dapat may gumawa ng ng istorya niyan Diba, katulad tong Downbeats, di ba? Ayan, buhay pa sila mga kasabayan nila, di ba? Ito yung tumugtog na gano'n. At saka kung magkakaroon ng concert, dapat nandun sila. Di ba?
Para magkaroon ng magandang magandang istorya yung kung sakaling matuloy. Kasi ayaw na sinumpa ng Beatles na bumalik dito eh. Oo. Dahil dun sa magulpi sila ro sa airport di ba? Si Paul McCartney lang yata natira, no? O Hindi, may si isa pa? Ringo, yung drummer. Si Ringo. Buhay pa yun. Alam nyo naman, yun, mga mali sa sip-sip, di ba? Oo. Nung panahon ni Marcos. Mali yung ginawa ng mga nagsip-sip eh. Oo. Sinobrahan eh, di ba? Sobrang. Kasi saktan mo yung mga tao naman. Combo lang yan eh, di ba? Nagpapasaya lang ang ang mga entertainers, nagpapasaya lang yan. Ngayon, pag walang ya, mabubugbog talaga. Hindi naman walang ya yan, hindi naman nagnanakaw yan, hindi naman. Si Mike Madela, Diana Sayas Quirante, si Nixon Nang Torres ng New York yata, New York ba yan? Si Erwin Gutierrez, si Jerry Grad ng California, si Oscar De Jesus, si Orlando Sicat, si Joe Orsais Marasigan, watching San Pedro City, Laguna, via TV Plus. Salamat po Ang ating isa rin pong mahusay na musician at musical arranger, si Boyet Pigaw. Nasa US of A to, sa pagkakaalam ko Kaibigan natin yan. Ako, masarap na kaibigan niya. Marami naman sa entertainers masarap maging kaibigan Oo. Sa totoo lang Kaysa mga kaibigan ka ng politiko. Sa lahat. Mas gusto ko na. Oo. Di ba? Si Peter Wilson Tan ng Santa Rosa, Laguna. Si veteran reporter ng People's Journal nung araw. Si Janet Rebusio Ducayag. Si Eric Moico. Si Ben Q. Autoshop. Paminsan-minsan na lang yatang nakakasubaybay sa atin ito si Andres Bonifacio ng Michigan. Si mahina raw ang sound. Mahina ba? Si Willie De La Cruz. Si Derek Barry. Halika walang sound. Wala na sound. Radyo. Humina raw Si Hil Rodriguez. Tingnan nyo nga kung meron na, kung sound. Dito po sa New Jersey, mga parts namin sa China, naka-hold na po. Sabi ni Louie Lynn Laksina. Si Vincent Garcia. Sana minsan tumugtog naman kayo dyan sa programa lang. Oo nga binabalak po namin Nawala si Yula Sotelo ng ating kaibigan, musician at katropa. Si Verhel Lloyd Bulanadi. Yan Si Josue Hernandez. Emmanuel Inigo. Mga kaibigan, si Mir Hernandez. Si Crisiel na kikinig sa atin, ang pamangkin kong mahusay na gitarista. Si Vincent Garcia. Ayan, si Ley de Dios Abetria. Pinabati natin, Si Ray Bonifacio ng Bandang Halimaw. Ito yung mga senior, sa Japan. Inabot na natin sa Japan, pero matagal na to. Nag-Vietnam pa yata si Ray. May manugang ang hipag ko na nasa immigration. Ang yabang, pumapasyal dito sa Amerika, ni hindi dumadaan dito sa bahay. Kung hindi magnanakaw yun, nakakabayad ng 2,000 noong finals ng Warriors kasama pa anak niya. Mantakin mo, pamasaya ticket sa laro pa lang nasa $10,000. Saan ka ako galing pera nito? Di dun sa
Visa pa na rival. Kasali yan, kasali. Kasali yan. Oo. Ano na nga yung isa nga opisyal dyan, may nakausap sabi, alam mo para maging successful ka dyan sa pwesto mo, ano ba dapat kong gawin? Isa lang. Tanggalin mo lahat yan. Hindi ko matanggal Bakit? May mga padrino Oo. Mabibigat ang padrino. Kaya kayo, niniwala ba kayo dyan? Relieve? Nako. Ito lang si Dennis Pisngi Robles. Ha? Puro congressman ang padrino nito isang araw, babanggitin natin ang pangalan, ng sinasabing isa sa mga kwanyan. Padrino. Si Jermaine Isidro Aguila. Binabati niya sina Cecilia Salditing ng Santa Maria, Bulacan. Si Julie Liwag ng Los Angeles, California, ay binabati po natin, nanonood. Si Flor de Lisa Rance. Si Mel Rualiso ng Stockton, California. Joel Cruz ng San Diego at saka ang kanya may bahay. Na si Lourdes. Tama ba? Si Joel Cruz. Nakakalimutan ko ikwento yung yung nangyari kay magaling na si nung nagpunta siya rito, may karamdaman siya. Nung magkita kami last December. Si Joel Cruz ng very rare yung sakit niya. Naging sakit niya. Bira. Pagkatapos siya, tinulungan ng mga doktor. Kasi very rare yung sakit niya. Ngayon, gustong, siyempre, bihira nagkakasakit nun, ang napapagamot pa lang yata nun, isa bukod sa kanya Ayun. ang napagaling. Siyempre, pinag-aaralan pa nila, di ba? Lalo na. Kaya marami ka-interest. Oo. Yung mga dalubhasa ang gumamot sa kanya. Nakaraos na yung at maganda na raw ang resulta. Successful. Successful, very successful. Kukwento natin yan isang araw. Pero wala na tayong oras, Peter. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno. Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. Kami po'y dyan muli pansamantalang magpapaalam. Peter? Maraming salamat sa inyong naging pagsubaybay dito po sa palatuntunang Lapid Fire. Sa pangalan po ng ating technical director, si Ariel, ang ating macho guapito at idol sa technical side. Ang pag-ibig ay Salamat po sa lahat ng mga sumubaybay ng ating palatuntunan dito po sa makasaysayang himpilan ng DCRJ 810, ang Radyo Bandido, sa mga nanood sa Channel 224 ng Sky Cable at sa mga gumagamit po ng digital boxes at TV Plus, lalo na po sa ating mga live streaming sa FB at sa YouTube. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang Yumaga! Sandra! Scam! Hindi nga ba anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumakit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat
pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan